Hello, good afternoon. Welcome na naman sa ating E2 Live session para sa kontemporaryong issue Araling Panlipunan 10. Okay. Bago tayo magsimula, nais ko munang batiin ang lahat ng ating mga masugid na taga-subaybay ng mga mag-aaral, higit sa lahat ang mga mag-aaral ng AP10 mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, ganun din ang mga kapwa-guro ng kontemporaryong issue at ang mga magulang na walang sawang sumusuporta sa ating mga mag-aaral. Gusto ko rin batiin ang ating regional supervisor, Dr. Angelica Burayag, ang ating ng Region 3, siyempre ang ating SDS, si Madam Leilani Samson Cunanan, with our ASDS, Dr. Mylene Minimo, and our school principal, Dr. Soledad E. Poson ng Olongapo City National High School, with our department head, Dr. Nita V. Mago. Ngayong hapon, andito na naman, ako ay makakasama nyo. Ako si Tutor Lay at ako ang inyong gabay at tulong para sa pag-aaral ng kontemporaryong issue. Ngayong hapon, ating tatalakayin ang Quarter 1, Week 4 o ang paghahandang mga nararapat gawin sa harap ng panganib na dulot ng suliraning pangkapaligiran. Handa ang mga sumusunod, ang SOM, ang ating panulat, sulatang papel, at ang ating quiz notebook. Para ngayong hapon, ang ating hashtag ay hashtag #OneAlert. Pero bago yan, syempre, batiin muna natin ang ating mga online learners. Ayan, meron tayo dito from napakadami na nila, no? So, napaka-active talaga. Si Ruelo Dayag mula sa 10 Newton from Doña Magdalena H. Gafud High School. Nandiyan din si Angelu, parehong school, na very active yung mga yan. Princess Ira Lakap, okay, mula sa Santa Lucia High School. At ganun din si Cassandra Nicole Miguel from the same school. Okay, so, tayo dito ngayong hapon habang hinihintay natin yan. Okay. Ito ang ating milk para ngayong hapon. Natutukoy ang mga paghahandang nararapat gawin sa harap ng panganib na dulot ng mga suliraning pangkapaligiran. Nariyan din ang ating mga layunin, ang pagbibigay katuturan ng disaster management, nasusuri ang mga konsepto o termino na may kaugnayan sa disaster management, natutukoy ang mga paghahanda na nararapat gawin sa harap ng mga panganib na dulot ng suliraning pangkapaligiran at panghuli, napapahalagahan ang bahaging ginagampanan bilang isang mamamayan para sa ligtas na pamayanang kanyang kinabibilangan. Okay, bilang panimula, ready na ba kayo? Ito ang ating panimulang gawain. Okay? Gusto ko munang banggitin ang ating panuto. Ilagay sa chat box ang mga kapansin-pansin na panganib na maaaring kinahaharap ng isang tipikal na Pilipino, yung Juan de la Cruz at Juana de la Cruz na tinatawag natin. Iayon ang iyong mga kasagutan sa larawang ipapakita. Okay. So, here is the picture. All right. Okay. So, habang naghihintay ako ng mga kasagutan, hello sa ating mga online learners, kay Eliza Navarro. Okay. So, Isabella Division. Hello, Jovi Jobs, Babaran or Babaran? Okay. So, ano kaya ang mga ipinapakita dyan na sa tingin nyo ay mga panganib? Halimbawa, yung nakabilog na kulay dilaw, red, at yung blue. Okay, ano yan? Parang may paalon, may pausok, at may papatak. Okay, ano kaya ang mga panganib na dala ng mga yan o yung mga suliranin na kinahaharap natin dahil dyan? Okay. Hello kay Rovi Pabico from DMGHS. Okay. So, sabi ni Kiana, Templo Nuevo. Okay. So, Vulkan, tsunami, ulan. Okay. Nasinundan naman ni Rainiel Manabat de Vera, one of our most active online duty to, si Rainiel, no? Malakas na bagyo, matinding tsunami, at pagputok ng bulkan. Okay, so ano pa kaya? Sigurado ba yon? Okay, kung makikita natin ito, di ba, isa itong malinaw na representasyon, visual representation ng Philippines. Di ba nga, nababasa natin, Philippines is the sick man of Asia. So in other words, ang Pilipinas ay maaaring may mga kinahaharap na isyung pangkapaligiran
na hindi talaga natin kailanman puwedeng maiwasan. Okay, sabi ni Eliza Manzano Palayad, tutor, bulkan, tsunami, ulan, the same with Marilyn M. Isma, baha, bagyo, at sinong? Sinong? Okay? Or maaring sunog. Oh, tama, Marilyn, no? So, climate change, sabi naman ni De Vera. Okay, let us see. Earthquake, tsunami, and bagyo. Okay, let us check kung tama ang inyong mga kasagutan. Okay. Number 1, yung tinatawag nating daluyong. Hindi tayo pamilyar sa salitang daluyong kung hindi pa nangyari ang storm surge sa lugar ng Yolanda. Tama? So, ito yung malalaking alon na talaga namang kinahaharap natin, no? Na hindi natin kailanman pwedeng maiwasan. Okay. Nandiyan ang flash floods. Tama yung binanggit kanina ng isang online tutor natin na ito yung hindi maiiwasan na pagragasa ng tubig mula sa mga kabundukan, and we call that flash floods as well. Okay? So, nandiyan din yung tinatawag nating landslide or yung pagbaba or pag-roll out ng mga kabundukan or mga kalupaan. Okay? And also we have lahar or mud flow. Okay, trivia lang, online learners. Ang lahar ay isang Indonesian word na nangangahulugang mud flow or yung mabilisang pagragasa ng mga putik. Okay? Para yan sa ating vocabulary enhancement. May ganyan din sa AP. Okay? Alright. Now, balikan natin, ano ba yung natutunan natin noong nakaraang linggo na check kung may malaking kaugnayan sa konteksto na inaaral natin sa kasalukuyan. Okay, narito ang ating panuto. Tukuyin kung anong gawain ng mga tao sa Hanay A ang nagdudulot ng dahilan ng mga kalamidad sa Hanay B. Okay. Okay, i-type lang natin ang ating mga kasagutan sa ating chat box para na-acknowledge rin tayo together with your names, the region you are from, your school, and your section perhaps, okay? So, hello kay Claren Panganiban. Very active talaga itong mga tanong. And, alright, the same school, Doña Magdalena Gafood High School. Okay, 10 Edison. Okay, for Rainiel Manabat de Vera, ang sagot niya for number 1 is deforestation. And for number 2, ang may sagot din, the same learner, we have Rainiel Manabat de Vera, and he answered climate change. The same with the response of Kiana Templo Nuevo and Ruela Dayag. So, nakakatuwa na malinaw sa atin na ang tao ay may kinalaman sa anumang nangyayari sa ating kapaligiran sa kasalukuyan. Nariyan nga ang ebidensya na sinisira ang kabundukan at ang climate change na alam ko ding may kinalaman ng tao katulad ng napagkasunduan at natalakay natin nung nakaraang linggo. Okay, lahat ng sagot ni Cyril, Sayang Climate Change, Eliza, ang hirap banggitin ng name niya pero ang ganda, Almarbs. Okay, climate change, Julianne Simalieri, Rodney Palaes, all of those are definitely correct. Now, so para mas mapalalim pa natin yung ating konteksto at kamalayan sa ating pinag-uusapan or tinatalakay ngayong hapon, subukan nating gumawa ng isang gawain or aktibidad na pinamagatan nating larawang suri. At narito ang gagawin natin. Kinakailangan lang natin pagmasdan mabuti ang larawan na ipapakita ko maya-maya at piliin ang mga salitang may kaugnayan sa larawan. Okay? So, simulan na natin. Ayan, habang hinihintay natin. Okay, yan ang larawan natin. Okay, ito ay hango din mula sa ating ginagamit na self-learning module. Alright, so kung makikita nyo, meron tayong 4 na quadrant or 4 na boxes. Ngayon, i-chat nyo lang or ita-type in nyo lang sa ating chat box. Ano kayang mga uri ng kalamidad, panganib, or sakuna ang nakikita nyo sa ating template of pictures, no? So, merong 4 yan eh.
Habang naghihintay tayo, hello, shoutout muna kay Rebecca Gagarin ng Ten Rizal Tanyong National High School. Hello sa inyo diyan. Alright, ano kaya yan? Yung nauna, ano sa tingin niyo ang ipinapakitang kalamidad niyan? Okay, si Rainiel again sa number 1 sabi niya tutor, landslide, number 2 buhawi, okay. Number 3 bagyo, and number 4 baha. Okay, hintay muna tayo baka meron pang active at meron pang makakapagbigay ng, mas komprehensibo at tama. Although tama din si Rainiel pero maghintay muna tayo ng ibang mga tuti natin 'no. So sabi ni Ruel Dayag tutor, it's landslide, bagyo, buhawi at pagbaha. At si Jojo Senyo naman, nakatutok lang siya sa isang quadrant and according to him, tutor, it is landslide. Okay, let us check whether tama yung mga sinabi ni Claren, ni Rainiel at ni Ruela. Okay, number 1, buhawi. Okay, as we all know, ang Philippines naman talaga ay nadadali rin ng buhawi, okay. Ayan 'yun, yung umiikot, paikot 'no, and, ito ay talaga namang mapaminsala or talagang namiminsala siya ng pangmalakasan. Alright, next one. Baha. So, kung may sagot kayong baha sa ating chat box, definitely walang duda, tama, no? So, siguro dito siya sa ating quadrant number 4, no? Na makikita natin na talagang ang mga kabahayanan or kabahayan, ang ating mga houses ay talaga namang nadadali. So, the same with Eliza and Pauline Valenzuela, okay? And Lindol, okay? So, parang may sumagot din kanina ng lindol. Okay, tama 'yan. Puwede natin siyang ilagay sa atin, basically okay. Hello kay Angel, good afternoon din sa'yo. Happy watching. Okay. And also landslide 'no? So, mukhang tumpak ang mga ang mga kasagutan ng ating mga online shooters. Alright. So, dito pa lang makikita natin na talagang, pinatutunayan noong larawan kanina na unang ipinakita natin na may bilog na red, yellow, and blue na ang Pilipinas ay talaga namang humaharap sa iba't ibang pagsubok na may kinalaman sa kapaligiran. Alright. So, punta tayo sa susunod, suriin. Okay. Sa bahaging ito ng module, maintindihan natin kung ano nga ba ang disaster management. At ayon dito, okay, ito ay isang dinamikong proseso ng plano, organisasyon, pagtukoy ng mga kasapi, pamumuno at pagkontrol ayon yan kay Carter noong 1992. Okay, so ang disaster management pala ay nilikha na may kumpletong proseso, may kumpletong layunin, at may kumpletong mga hakbangin para yung tinatawag nating iba't ibang pagsubok na may kinalaman sa kapaligiran ay talaga namang mabibigyan natin ng, solido at definidong solusyon. Okay? So next one, okay. Ayon naman kay Ondiz at Rodito noong 2009, ito ay upang mapanatili ang kaayusan sa panahon ng sakuna, kalamidad at hazard. So, mula sa proseso, ito ay tumutukoy rin sa gawain. Hindi lang siya basta gawain, kundi gawaing tumpak upang mabigyan ng ganap na kaayusan ang isang partikular na teritoryo sa panahon ng sakuna, kalamidad at hazard. Hello, April Malanang Cabarles at Jeremy Oprias. Okay, happy watching mula sa akin papunta sa inyo. From me to you guys, okay? So, at ang disaster management ay isa ring ahensya na may administratibong desisyon at gawain patungkol sa bawat yugto ng isang sakuna. Halimbawa diyan ang tinatawag nating Red Cross Disaster Management Manual. Okay, so punta tayo dito. Okay, so 'pag sinabi nating disaster management, my dear, online learners and tuties,
Importante na alam at maalam tayo sa iba't ibang terminolohiya at konsepto na umiiral sa konteksto ng disaster management. Okay, at dahil diyan, ishi-share ko ang ilan sa mga importanteng salita na hinango mula sa Disaster Risk Management System Analysis or a guidebook nina Baas at mga kasama na nailathala noong 2008. Ayan. So, hazard. Okay, hello kay Mary Ann M. Tan. Okay, ito ay mga bagay o sitwasyon na may taglay na may kakayahang manakit ng tao o pagkasira ng mga kagamitan at iba pa. Masyadong malalim ang salitang hazard. Dahil diyan, hihimay-himayin natin ng konti kung ano nga ba yung tinutukoy nating hazard sa konteksto ng disaster management. Okay. Number one, we call it natural hazard. Ano kaya ang root word ng natural? Sige nga, while we are waiting for the responses, hello kay Mary Ann Malyaritan and Justin Katrina Vargas. Okay. Ano kaya? What's the root word of natural hazard? Bakit siya tinawag na natural? Okay. Okay, very good. Kay Rainiel Manavat de Vera, it is nature. Ano nga yun kung nature, 'di ba? So, umpisahan natin. Ano nga ba ang natural hazard? Okay, ito ay actually likas or natural or hindi maiiwasan or hindi natin puwedeng bigyan ng tuldok. Okay, dahil ito ay kadalasan at talaga namang nangyayari from the moment we were born, 'di ba? Okay, sabi ni Ruela Dayag, tutor maaring dulot ng kalikasan, tumpak, no? Nature, natural, likas, kalikasan, very good. So, very good din si Eliza Manzano, palayad. Okay, so let me elaborate on that. So, pag sinabi natin kalikasan, puwede siyang earthquake or lindol. 'Di ba, ang Pilipinas suki niyan, eh. You know why? Because part tayo ng, Pacific Ring of Fire at alam natin na talagang ang Pilipinas ay binubuo ng maraming tinatawag na fault line, 'no? So, that is a natural hazard. Good afternoon din, Leonida Sevilla. Andiyan din ang volcanic eruptions, alright, 'di ba? Next to Indonesia, Philippines ang ilan sa may pinakamaraming bulkan. Active, yes. Dormant, yes. Nandiyan ang Mount Taal, Mount Mayon, Mount Arayat, at marami pang iba. And volcanic eruptions cannot be, we cannot get rid of it, no? It's part of our nature, ika nga. And tsunami. Tsunami is a Japanese word which means big waves or malalaking alon. Alright? So, yan ay mga halimbawa ng natural hazard na hindi natin kailanman pwedeng iwasan, pwede nating gawa ng paraan para hindi tayo mabiktima ng sobra, pero whether we like it or not, we live with them. All right? So let's move on to anthropogenic. But before that, punta muna tayo sa English para nag-a-across the ano tayo, no? Learning area na meron tayong mga kadagdagan na kaalaman. Anong three-word or English word na ang ibig sabihin ay anthro? Anthro is a prefix, right? So, anong three-letter English word yon at anong three-letter Tagalog word yon? While we are waiting for responses coming from our online learners, hello, Isabella Cassandra de la Cruz and Kurt Razel Mendoza, the same school, DMMHS. Okay, pasensya na kayo kung ina-acronym ko na ha. Okay, kasi it's quite long. Okay, all right. One of our tutors responded and he said, from Alexander Florante Capada, anthro means man or tao, and Rainiel answered human-like po. So very good, no? The word anthro means uh, tao in Tagalog or man in English. Sa makatuwid, ang hazard pala ay pwede ring may kaugnayan sa gawa ng tao. All right, ayan, tumpak, tao, okay. So we have here arson or floods. Floods kasi or pagbaha, katulad ng kiniklaim ng karamihan,
Flood dahil minsan ang baha ay may kinalaman din ng tao. Whether we like to accept it or not, that is a fact, right? Totoo yan na tayo mismo ay may intervention or involvement. Kaya nga sabi ni Ruela, tutor, it's human-induced hazard. That is so correct, right? Dahil ang mga pagbaha ay talaga namang maaaring idulot rin ng tao. But I have here another word. It's called arson. Alam natin, 'di ba? Tutor, bakit 'yan nangyayari halimbawa sa ibang bansa na yung buong kabundukan nasusunog? Ibig ba sabihin, human induced yun? Puwedeng hindi, puwedeng oo. Pero kadalasan because of the climate change or yung matinding change ng ating climate or atmospheric temperature or condition, nakakaapekto yun. Pero there is always an exemption in the rule na tinatawag. Halimbawa, ang arson, paano nagkakaroon ng involvement dun ng tao? Nag-drop ka ng sigarilyo, deliberate ka, alam mo na puwede kang maka-create ng sunog or fire, but you still did it. So, arson is a crime, isa na siyang krimen. So, anthropogenic hazard na yun. Ikaw na mismo ang gumawa nun. So, alam ko naman na mga learners natin ay talagang value-laden people, kaya never tayong ah, magkakaroon ng mga ganyang gawain, no? That's not proper. Okay, next one, we have disaster. Ano nga ba ang tinatawag nating disaster? Ito yung mga pangyayari na nagdudulot ng pinsala sa tao, kapaligiran, at mga gawaing pang-ekonomiya. Okay, 'di ba? Sabi nila, Tutor Lee, may beautiful disaster ba na tinatawag? Quotation lang yun. Okay, that is just a quotation. Ang disaster ay isang salita na kahit kailan hindi natin gustong yakapin. Kung pwede nating iwasan, iiwasan natin. Alright, alam kong nag-a-agree kayo. Okay, so, pero bago yun, ulitin ko ha, sa disaster, ito yung kadalasang epekto or pangyayari na nararanasan na natin. Alright? Okay, next one. Vulnerability. Ano kaya root word ng vulnerability or vulnerability? Anong root word niyan? Okay, while we are waiting for our online learners to respond, hello muna kay Micaela Jean, Avicelia, and Gilbert Francisco. Okay. Uy, thank you kay Gilbert Francisco kasi sabi niya, let us participate. Wow, maraming salamat for encouraging your classmates to join the online discussion para sa contemporary issue. Andito si nice name, Shalom Grace Obligar Menoro. Shalom is I think a word which means peace or kapayapaan. What a nice name. Hello sa'yo dyan. Okay, vulnerable, kahinaan, that's very good. Sabi ni Mary Ann Malyaritan, all of those are correct. Okay, let us verify if tama. Tama si Mary Ann Malyaritan. Kahinaan ng tao, lugar, at infrastruktura na may mataas na posibilidad na maapektuhan ng mga hazard. Okay, in other words, the vulnerability na tinatawag or yung kahinaan ay hindi lamang limitado sa tao. Okay? For example, I can be vulnerable, pero yung lugar na tinitirahan ko can also be vulnerable. And the place na tinitirahan ko, perhaps yung bahay namin, can also be vulnerable. Alright? I hope we are making ourselves clear, no? So, very good responses. According to Marilyn, Isma, we can't do without. Okay, Julian Simaliari said kahinaan. And good afternoon to you, John Ray Central. Alright, so, ang vulnerability pala ay may kinalaman din sa kalagayang geographical. That is true. From the word geographical or geographical vulnerability or geo, meaning to say, may kinalaman siya saan. Check natin. Okay, another one. Coastal communities. Coastal from the word C-O-A-S-T, coast. Halimbawa,
nakatira ka sa mga malapit sa baybaying dagat, for example. So natural, ikaw yung mas vulnerable kapag nagkaroon ng daluyong. Ikaw yung mas may exposure kapag nagkaroon ng tsunami. Kasi nakatira ka along bodies of water rather, na kung saan doon talaga nanggagaling yung tinatawag nating tsansa or pagkakataon na ikaw ay mabiktima. Another one would be Yolanda, wag na tayong lumayo, 'di ba? Tacloban, okey? So, alam natin na ang area na yun ay talagang surrounded with bodies of water as well. So, kaya walang duda na isa sila sa pinakamalaking nabiktima during the, Haiyan typhoon, that is the international name of Yolanda, if I'm not mistaken. Okay, Marilyn and Isma, correct? Tutor, coastal near the sea, very good, 'no? So, yung mga nakatira sa paanan ng bundok, or ng Mount, Mount Mayon, 'di ba? Meron lang certain radius na puwede lang silang tumira, and that's not really, good, 'no? Kaya geography has something to do with vulnerability. Okay, aside from that, we also have antas ng kabuhayan. Ay, bakit kasama diyan yung socio-economic status? Anong connect? Okay, tingnan natin kung anong connect. Okay, ayan ang connection niya. Light material houses. Siyempre kapag ang isang pangkaraniwang Pinoy ay may isan lamang, tama lamang na kita or estado ng kabuhayan, we can never expect na talagang ang bahay niyan ay concrete all over, right? Sabi ni Alexander Capada, marami pang hazards na di kontrolado ng tao gaya ng pagsabog ng bulkan, lindol at bagyo. That is so true, no? So yun nga po, antas ng kabuhayan may kinalaman siya sa light material houses, yung mga ginagamit nating materyales na vulnerable talaga. Signal 1, Signal 2, Signal 3, Super Typhoon, kaano katibay, 'di ba? Sana all matibay. Unfortunately, hindi lahat matibay. Alright, okay, let's move on. Punta tayo sa risk. Ito naman yung mga pinsala sa tao at kabuhayan, at ito ay may dalawang uri. Ito ang tinatawag nating human risk at structural risk. Okay, hello, Aaron Sebastian Ronquillo. Sabi ni Marilyn M. Isma, Tutor, we are not supposed to live near the sea and volcano. Yes, that is true, Marilyn, no? We are not really supposed to live. Kaya nga, lagi tayong pinapaalalahanan ng ating local government, even the national government, to stay away, no? Mula sa mga area na yon. Kaya lang talagang, uh, gano'n talaga ang nangyayari. Siguro maging ano na lang tayo, maging mapagmatyag at makinig na lang tayo sa mga payo ng mga nasa authority. Okay? Sana all matibay, kaso hindi lahat matibay. Close. Parentheses, Tutor Late 2021. Thank you for quoting that, Alexander Florante, Capada. Hello, thank you sa'yo. Okay, going back to risk. Okay, eto naman yung mga pinsala na maaaring magdulot ng panganib sa mga tao at mga kagamitan dulot ng isang kalamidad o sakuna. Risk. Ikaw ba ay sumusuong sa risk? Ikaw ba ay risk taker? Yan yung mga tanong na kadalasan nating ano, ayoko sumali diyan, risky. O, 'di ba? Pero alamin natin ang risk, online learners, okay? So, ito ay may kinalaman din sa human risk, okay, and structural risk. Explain ko yung sa human risk. For example, minsan, tayo ay pinapayuhan, 'di ba, na, halimbawa umalis sa isang lugar, minsan ayaw nating umalis dahil meron tayong mga reason. At, or for example sa konteksto, mas paliwanag natin siya sa konteksto ng karamdaman, kahit na medyo malayo siya 'no. Human risk, ibig sabihin, kinakailangan wala ka dun, pero nandun ka pa rin. Made by men, sabi ni Marilyn M. Isma, 'di ba? Okay, so may kinalaman pa rin siya talaga sa anthropogenic
factor na tinatawag natin. Thank you, Marilyn, Isma. Okay? So, ang structural risk naman, bago tayo pumunta sa resilience, ang structural risk naman from the word structure, so meaning to say may kinalaman siya sa istruktura ng isang pangunahing example niyan is kabahayan. For example, um, ano ba siya, puwede ba siyang magbigay ng risk sa tao, ng pinsala ano? Katulad ng binanggit ko kanina, the materials used in the construction of your respective homes or houses can actually contribute to structural risk. Okay, so next one, we have resilience. Kakayahan ng pamayanan na harapin ang mga epekto ng okay. Epekto ng kalamidad. Alright. So next one, structural resilience. Sabi nila, Filipinos are the most resilient people in the world. Can I get a Y or N, letter Y or N in our chat box? Do you agree with me? Pag sinabi kong ang mga Pilipino ay resilient, naniniwala ba tayo na Filipinos are the most resilient people in the world? Sige nga po, reply tayo sa ating comment box habang naghihintay tayo 'no. So, ang resilience hindi lang 'yan nakikita sa pagkatao ng isang tipikal na individual, sa konteksto ng disaster or ng mga panganib, ang pagkakaroon din ng ating resilience, structurally speaking, or yung, may kinalaman sa mga materials or pagkakayari ng ating mga tinitirahan can be considered structural resilience. Yes po, we are po kasi kahit nahihirapan na po, nagagawa pa rin pong ngumiti. Okay, sana all. Pero siyempre smile lang tayo, gano'n talaga. Why po? Pero naaabuso na rin ang perspective na 'yan. Imbes na humanap ng long-term na solution, lagi na lang po bukang-bibig na okay na 'yan, resilient naman ang Pinoy. I agree with Alexander Florante Capada 'no. So, tanggalin natin yung mindset, common mindset na ang Pinoy ay resilient. So, kaya nating bumangon sa bawat pagsubok kasi ang kinakaharap natin ay paulit-ulit na lang, 'di ba? So, parang history repeats itself 'yan, eh. Kung hindi natin siya bibigyan ng solusyon, next year, next month, gano'n ulit. So, I agree 'no, na we have to be our places, our respective homes should be structurally resilient, lalo na sa konteksto ng pag-iwas natin sa tinatawag nating mga banta at panganib dulot ng mga hamong pangkapaligiran. Okay, Maricel Baguio, nice last name. Smile is the best medicine po. Dahil diyan mag-smile ako. Okay, Teacher Perfect. Alright. So punta tayo dito, paano nga ba tinutugunan ng ating government or ng ating local government, unit at even ng ating national government yung problema natin pagdating dito? Alright? Okay. So number one, ang layunin nito ay maging, disaster resilient ang pamayanan. Andiyan na naman yung resilient 'no. So in the long run natin yung resilient every now and then. Okay. So we have here, okay, Alexander, bottom-up approach ang karanasan at pananaw ng mga taong nakatira sa isang disaster-prone area ang nagiging pangunahing batayan ng plano. Okay? So, bottom-up approach is starting from the bottom going up. So meaning to say, sa pagkakataong ito, ang dapat nating binibigyan muna or binibigyan natin ng atensyon ay yung karanasan at pananaw ng mga taong nakatira sa isang disaster-prone area. Silang mga nakakaranas, silang mga nabibiktima, silang may sapat na suhestyon at mga pwedeng gawin para masolusyonan natin yung problema. Kasi sabi nga nila, di ba, do not I don't know if I'm correct, do not, comment if you have not walked my path, something like that. Na parang, ibig sabihin,
you have to leave or, wear someone's shoe bago ka makapag-comment or something like that, no? Meaning to say, para mas mabigyan ng sapat na atensyon or solusyon, we have to talk to the people, yung nandun sa ground, para at least mas maging maayos, mas maging sakto, tumpak yung ating solusyon na ibibigay. Okay. Sabi ni Christine Casuela, yes, participation ng mga mamamayan sa pagbuo ng plano. Tama, it should be holistic, it should be inclusive. In other words, no one is left behind. Okay, parang lang siya. Include everyone. At least kapag included lahat ng tao, automatic yan, the plano, the strategy, yung tinatawag nating strategic plan, mas magiging maayos. Alright. So next one, top-down approach or approach. Okay. Okay, Alexander. So we have here the definition of the top-down approach. Ang mga karanasan, pananaw at pangangailangan ng mamamayan ay hindi rin nabibigyan ng pansin. Okay, so since nagsisimula sa taas, nawawala yung essence, no, kung bakit or nagkakaroon ng problema kaya medyo hindi holistic or maayos yung plano para masolusyonan yung mga problema. Kasi pag on top lang parati, wala silang kumbaga enough knowledge ng mga taong nandun sa ground, medyo mahirap talaga. Okay. All right. So, dito I have here some of the experiences we are having. All right? Sa El Niña, matinding pagbaha, pag-ulan. So, narito lang yung dapat natin gawin. Suggestion, crop rotation. Number 2, mag-ingat or maingat na paggamit ng supply ng tubig. Dito sa bagyo, okay. Ang ilalagay niyo lang dito sa ating chat box ay bago, habang, or pagkatapos. Halimbawa, bagyo, habang, bagyo, pagkatapos, bagyo, bago. Something like that. Okay. Sa anong latest? Ano kaya yan? Bago, habang, or pagkatapos? While we are waiting for the responses, okay, bago. Diba? Alright. So, kapag may bagyo, we have to listen to news, diba? I watch news, listen to radios, para at least updated tayo. Okay, huwag lumabas. According kay Kim Chu, ginagawa yan bago, pagkatapos, or habang? Siyempre, habang. Hindi naman pwedeng signal number 3, nasa labas tayo. Okay, manatili sa bahay, stay at home, pagkatapos. All right. Okay, we have here, how about during banta ng lindol? Okay, lindol, pagsali sa earthquake drill or the NSED National Simultaneous Earthquake Drill. Is this habang? Okay, bago, sabi ni Reynald Manabat de Vera, tama naman, bago. Alam na alam natin yan, online learners. How about duck cover and hold? Na pinapagawa sa atin, di ba? Okay, habang ba to? Or during? All right, very good, Marilyn. During? All right, habang. Correct. Cheska, correct. How about warm body count? Ginawa ko yan last time, di ba? Is it pagkatapos, di ba? Is it before? Okay, Julian si Maria. Habang? Pagkatapos po? Okay. Actually, ang narinig kong instruction dyan, pwedeng before, pwede rin bago kapag may mga NSID. Okay? How about pagsabog ng bulkan? We have here pagsunod sa payo ng PVOCs or Philippine Volcanologist and Seismologist. Okay? Pagsunod sa payo. Pag sumusunod ka sa payo, it is bago. Okay? How about pananatili sa ligtas na lugar? Kapag may pagsabog ng bulkan, ikaw ba ay sasayaw ng tala ni Sarah Geronimo? Di ba? Or okay, very good, Cheska Sundiem. It's habang. And the last one, pananatili sa evacuation centers. Is it bago, habang, during? Dito, sabi ni Marilyn Esma, pwedeng during or pwedeng pagkatapos. Our schools are always open
to cater yung mga victims ng volcanic eruption and ng mga earthquakes. Alright? Okay. Okay, banta ng lindol. Dapat you are ready. Parang ano lang, battery, ever ready. Okay? Alright. Okay. So, yan yung ilan sa mga salamat sa lahat ng mga learner na sumagot. Tama lahat ng inyong kasagutan. Okay, narito yung sa banta ng lindol. Lagi lang nating tatandaan, I am ready. Okay, you are ready. Yung mga alagang hayop natin, lagi nating itatabi kung kinakailangan. And also, yung mga pertinent papers natin, like birth certificate, etc., lagi nating ilagay sa second floor kung meron tayo or yung sa matataas na lugar para at least safe tayo. And the last one, mag-iimbak ng tubig because we know na kapag may mga calamities, water is one of the most essential things that we need in order to survive. We can survive without food for a long period of time, but not without water intake. Okay? So, yun po, importante sa atin ang pag-iimbak ng tubig. Okay. To measure if you really learned something from our activity, nag-prepare ako dito ng short but definitely good assessment. So, sasagutin lang po natin. Reminder, do not forget to write number 1, 2, 3, 4, and 5 so that mas madali po ang ating uh, okay. Next one. Okay, sulat lang ang letter K kung ito ay naghahayag ng kalamidad, yung pangungusap. Letter D kung dahilan, and letter P kung paghahanda. Again, K kapag ito ay naghahayag ng kalamidad, D kapag dahilan, at P kapag paghahanda. Hello kay Rhea Loca from 10 Rizal. Okay, going on with number 1. Iniakyat ni Ruth, that's me, ang kanyang mga aklat sa ikalawang palapag upang hindi abuti ng baha. P, paghahanda. K, kalamidad. Or, what's letter A? K, kalamidad. D, dahilan. Paghahanda. Letter P. Okay, well, we are waiting. Okay, according to Rainiel Manabat Rivera, tutor, it's letter K. P po, Alexander. Okay. All right. P or K will do. Balikan natin yung K. Oh, letter P siya, online learners. It should be letter P. Okay, number 2. Walang humpay na pagkasira ng mga kabundukan or deforestasyon. Is it K, P, or K? Number 2, do not forget to write the number, dear online learners. Okay, it's letter K. Let us check, sabi ni Rainiel and Alexander and Shalom and Kiana. May D ba? Okay. So I think it's letter K. Okay. Should be letter. Okay. It should be letter K, Ken. Okay, number 2 is letter K, typographical. Okay, number 3, pagkakaroon ng magnitude 6.2 na pagyanig ng lupa. Is it 3? What letter is this? Okay, nasabi na natin. It's actually letter K. Okay. Okay, number 4. Nanood ang pamilyang ko ng weather updates sa telebisyon hinggil sa bagyong Silva. Is number 4? What is number 4? What letter is number 4? Okay, salamat sa lahat ng mga online learner na sumasagot. Thank you for supporting Itulay Contemporary Issue. Okay, number 4. Hello, Nicole. Number 4, what could be the answer? Nicole, Rika, Veria, hello, good afternoon to you. Okay, number 4, it's letter P. Kiana says it's P. Okay, the answer, very good. It's letter P. The same with Cheska. Okay, moving on to our last item. Are you ready? This is our last item. Pagsusuri sa go bag. Go bag at emergency kit na kakailanganin sa oras ng kalamidad at sakuna. What letter do you think it is? For the last item and for the win.
What letter? Do not forget to write po the number. All right, Rainiel Manabat said it's P. Alexander, it's P. All right, Kiana, it's letter P. Let us check. Okay, it's letter P. The same with Isabella. Okay, so who among you got 5, 4, 3, 2, or 1? Learners, if you got 3, if you got 2, wag kayong malulungkot because there is always a room for improvement, no? So keep on supporting Itulay lang and probably makakakuha din tayo ng perfect score. Can you type your scores para at least makita naman natin how well you did? Kiana got 5 over 5. Rainiel, not bad. 4 over 5. That is so good. Hello, Angel, Marie, Bakani, okay, yay, Kiana. Okay, very good. So congratulations to all our online learners who got 5 points. Keep it up at maraming maraming salamat sa inyong participation. Okay, dyan po magtatapos ang ating session for this afternoon. But before that, kindly scan our you call this our QR code for comments and feedbacks. Ayan po, tatanggapin po namin ng tamang-tama at maluwag sa dibdib yan because our purpose is to serve our online learners. Okay, thank you, Joanna and Irish. Shasta, both of them, the three of them got 5. Okay, flex ko lang po yung mga tutors, both from elementary and high school. Every Thursday is Webes Day. Okay, susunod na po ang ating mga tutors from the senior high school department to understanding culture, society, and politics. Abangan po natin si Tutors Eric and Jocelyn. Muli po, ako si Tutor Leia nagsasabing dito sa Tambayang Iskopil, ikaw, ako, siya, silang lahat ay pawang mga Pilipinong patuloy na papandayin ng diwang makajos, makabansa, mga kalikasan, at makatao.